Nalusaw na nga ang mata ng Bagyong Uwan, mga kasambres. Dininig ng Diyos ang panalangin ng kanyang mga tao at ang kanyang mga anak, mga kasus. Ito yung isa sa mga patunay, no? Amazing works, mga kasambreros. Amazing and wonderful works for God, mga kasambreros, na parang sasabi, will make way if there's no way. Sierra Madre ang naging protection, no? Ito yung sasabi ng Biblia na protection na ng Panginoon ng kanyang mga lingkod, mga kasambreros, ang kanyang mga tao kapag nanalangin, humingi ng patawad, mga kasambreros, at awa sa kanyang trono, no, sa ating Panginoon, mga kasus. Nakaka-amaze, no? Nakaka-overwhelm, mga kasambreros, na amazing work ng Panginoon na nalusaw niya, no? Yung kanyang Bagyong Uwan, mga kasambreros, na sa mga balita dati talaga nakaka-overwhelm. Sinabi pa doon na kasing laki, kasing lawak ito ng nakayang sakupin ng buong Pilipinas, mas matindi pa sa Bagyong Yolanda, Signal number 5, and so on. Although may mga damage naman, no, sa ibang mga lugar kagaya ng Albay, no, doon sa Mayanhukay Nubandam sa Bicol, sa Catanduanes, sa iba pang mga parts ng Samar, mga kasambres. Pero nandun yung protection, nakita natin yung protection, mga kasambres, and ito yung sasabi na God will really make a way, mga kasambres, even if there's no way. So kagaya na sasabi niya dito sa Isaiah sa 43 verse 19, mga kasambres, sabi niya dito, masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay, ito yung nagaganap na hindi mo pa ba makita? Gagawa ako, ang Diyos, ng isang daanan sa gitna ng disyerto, at magkakaroon ng ilog sa lugar nito. So isa ito sa mga reminder sa atin, mga kasambreros, na kailangan na talaga protection na ng Sierra Madre, iwasan na yung mining, no, kung yung quarrying and so on, lahat na nakakasira sa ating kagubatan. Actually, mga kasambreros, ang pinakamatatag, no, na proteksyon, na flood control, sa lahat ng flood control, mga kasambreros, sa mga areas na talagang kailangan ng pwedeng pagtamnan ng kahoy, ay kahoy talaga, no? Kahoy, mga kasambreros. Yung kasi natural flood control ito, mga kasambreros, yung mga kahoy natin. So kung kaya wag nating putulin, no? Alam naman ng DNR yung kanilang part, mga kasambreros. Pero po, no, talaga nagpapasalamat tayo sa Panginoon because He heard our prayers, mga kasambreros. And ito na yung tamang time para tayo po ay dumulog sa Panginoon, basahin, maglaan talaga tayo ng panahon, no? Talagang sa schedule natin at agenda araw-araw ay manalangin tayo, no? Huwag nating kaligtaan at saka gawin nating daily agenda, no? Part ng ating daily routine, mga kasambreros, ang pagbabasa ng Biblia, no? Paggawa ng kanyang kalooban at panalangin, of course, mga kasambreros. So ang Sierra Madre po, konting trivia lang, ang pinakamahabang mountain range or bulubundukin, mga kasambreros, sa ating bansa. So sakop nito yung Quezon, and then down to Isabela, and so on, mga kasambreros, sa Aurora. So mahaba siya, no? Almost 540 kilometers yung kanyang haba, mga kasambreros. So yun po na talaga, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Kung kaya, let's read, love, and obey what's in the Holy Bible. Sa lahat ng panahon at pagkakataon at season, napakabuti ng ating Panginoon. Yan ang kaalaman at katotohanan dapat na alam mo.